Makakausap po natin ngayon DOTR Chief Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Para po malinaw, konektado ho ba for sure itong AirAsia move sa AirAsia Airlines? Ito ba yung kanilang official platform for online booking? Ang pagkakaintindi po natin ay itong AirAsia Move online travel platform ay parang sister company po ng AirAsia, no? Pero wala pong kinalaman, according to AirAsia Philippines, wala po silang kinalaman sa kumpanyang ito dahil ito ay based sa Malaysia. Pero I think, Pinky, hindi na importante 'yon, no? Kung affiliated man sila sa AirAsia, ang importante dito is criminal yung ginawa nila at ginagawa nila. No? Clearly, nagsasamantala sila sa sitwasyon sa Tacloban, nakitang-kita dun sa flight na binook mismo ni Congressman Richard Gomez at ni Mayor Lucy Torres. One way, halos 40 mil ang kada tao. No? And yung tinignan po natin, yung presyo ng PAL during the same period, 12,000 lang one way. So halos mahigit times 3 po ang pinatong ng platform na ito. No? So kaya po talagang papayagan po natin sila ng kaso regardless of kung sinong may-ari sa kanila, sino ang mother company nila. Right. Natanong ko lang po yun, Sec, kasi doon po sa report kanina ay sinabi nyo nga po na it's better to book doon sa official website. Kaya po natanong ko kung ito ang official website ng AirAsia. So maybe that still needs a further verification. Would that be correct, sir? Opo. No, they are affiliated with AirAsia. But ano po sila, hindi lang po AirAsia tickets ang kanilang binebenta. Okay. No? They sell all other airlines, tickets of all other airlines. No? So, ano po, no? Opo, hindi po ako nagkakamali, minsan kahit po sa AirAsia Move, nakakita po ako ng Philippine Airlines ata na flight pa minsan din dyan. But, alright, so ganito po, Secretary, so sabi niyo po kailangan patawan ng parusa and file a criminal case. Yun po ang sabi niyo against AirAsia Move for economic sabotage. Ano ho, kailan ho ito mafa-file and who is spearheading this? Ang magfa-file po ay ang Civil Aeronautics Board. Siya po ang regulatory arm ng mga airlines at mga airline affiliates. So, siya po din ang nagre-regulate sa presyo at nagmo-monitor sa presyo ng mga airline tickets. So siya po ang magfa-file and in-instructan ko po sila na mag-file within the week. And what happens to the online platform? Like yun din po, yung kanilang kinausap po natin ang PNP Cybercrime at dinulog po natin ang kanilang tulong para ipasara muna ito at least dito sa Pilipinas, no? Kasi hindi naman based sa Pilipinas, Pinky, So kung pwede, tinanong natin sa PNP Cybercrime kung kaya ba yang isara dito sa loob ng Pilipinas, meaning hindi sila magagamit dito sa Pilipinas. But how would anyone want to book an AirAsia flight kung online, sir, kapag let's say matuloy po na ipasara yung site dito po sa Pilipinas? Online platform lang ito. It's like a booking.com, Agoda, ganyan lang po yan. No? Ibig sabihin, makakabili pa rin po ang ating mga kababayan ng plane tickets, whether it's AirAsia or others, sa ibang mga platforms. No? At direkta sa airline. At tatandaan po natin, itong AirAsia Move It na sinasabi natin, PAL ticket po ang binigay ni Congressman Richard Gomez dito at ng kanyang asawa na si Mayor Lucy Torres. Hindi po AirAsia ticket ang binigay nila. Right, okay. Pero doon po sa platform ng AirAsia Move nila nakuha. I understand. AirAsia Move, no? Opo. I think we have to distinguish between AirAsia, the airline, and AirAsia Move, the online travel platform. To be clear, nabili po nila yan sa AirAsia Move. Yung po. Para po malinaw. Secretary, kailan ho ba matatapos, kung inyo pong alam, yung pong pagkukumpuni sa San Juanico Bridge? Wala pa pong definite date akong narinig.
from DPWH, but my understanding is this will take several months po, no? Yun ang aking na nakuwang balita, no, sa DPWH. 2 weeks ago po kasi ako po'y nandun, 2 Sundays ago, para nga po tulungan ang ating mga local governments and provinces doon para po makahanap ng paraan para makabiyahe po yung mga truck ng mga goods, lalo na yung essential goods like food and fuel, para po makatawid from Leyte to Samar and Samar to Leyte, no? Dahil nga po hindi po makadaan ang mga goods ngayon ng mga truck na mabibigat sa San Juanico Bridge. All right. And very quickly, sir, ito pong back to the drawing board po sa EDSA rebuild. Ang sabi niyo nga po doon sa interview sa inyo, merong mga epektibong paraan at meron pong mga makabagong teknolohiya. Who is looking into this, sir? Is it gonna be the DPWH? At binigyan lang ho ba ng 1 buwan para po balikan si Pangulo hinggil dito? Opo, sabi nga po ng Pangulo natin, find the better way na hindi masyadong mahihirapan at matatagalan ng hirap ng mga kababayan natin. So, ang DPWH po ay nag-issue na po ng statement. Sila po ay kailangan back to the drawing board, ika nga. At binigyan po sila ng Pangulo ng 1 buwan. Kasama na rin po yung ibang ahensya tulad ng DOTR at MMDA na sumuporta sa paghahanap ng mas mabilis na paraan at mas makakagaan na paraan para sa ating mga kababayan. At bago po siguro isiwalat, no, sa publiko, ay definitely sasabihin muna sa Pangulo and it will possibly need his approval. Opo. Yun po ang utos ng Pangulo, Pinky. Maraming salamat, DOTR Chief Vince Dizon. Thank you, Secretary.